Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang matang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang handog po ng Diyos sa atin, mga kapatid, ang pinaka-precious gift of ang pinakamahalagang yaman na bigay ng Diyos sa atin, na tanging matatagpuan natin po sa kaibuturan ng ating mga puso. Kaya't maganda pong tanungin, ano ang nasa kabuturan ng aking puso? Ano yung kaibuturan? Kasulok-sulukan ng puso. Ang daloy na kung saan ay nananahan ng Diyos. Pangako po ng Diyos, Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya ang atin pong biyaya na tinatanggap sa Diyos, at siya mismo po ang biyaya, ang Diyos mismo, iyan ang pinakamahalagang yaman sa ating mga puso. Kaya't namnamin, ibig sabihin, ang atin pong tungkulin ng pang-araw-araw ay pakiramdaman ang banal na presensya ng Diyos, malayan, pinagmamalay ng presensya ng Diyos ay nasa kaibuturan ng aking puso. Yan po ang treasure. Yan po sa Cebuano, bahandi, mahalagang yaman na tataglayin po natin, mga kapatid. Kaya sinasabi po sa ating ebanghelyo, sabi po ng Poong Jesus Nazareno, huwag kang mag-impok ng mga kayamanang kakainin ng tanga. Hindi po tanga ha. Tanga. Alam niyo yung tanga? Silverfish. Silverfish. Hindi po isda yun sa tubig. Ito po yung nasa loob ng mga cabinet at inyong mga kahon-kahon diyan na tinatagong mga yaman ay kakainin. At higit po sa lahat, mananakaw. So paano po tayo? Sa paglalakbay po natin dito sa mundo, ang pinakamahalaga po
ay tanungin ngayong gabi, mga kapatid, ano nga ba ang aking iniipon dito sa mundo habang ako'y naglalakbay? Ano may mga bagay na madadala sa langit at ire-record po ng Diyos? Ang bawat kabutihang ating tinutugon na tawag niya na gawin dito sa mundong ito ay nakastukit sa puso ng Diyos. Ang panloob na buhay natin ang siyang pinakamahalagang laging minamasdan ng Diyos. Hindi po ang external na ayos ng ating mga katawan at pagmumuka, kundi ang panloob na buhay ang siyang unang magliliwanag sa harapan ng Diyos. Kapag ang kayamanang ito'y nababatbat ng lahat ng mga kabutihang ninanais ng Diyos na maging daloy, pinadadaloy, binubuhay, upang ang kabutihan ay makita sa atin, sapagkat ang pananahan ng Diyos ay ang pananahan ng Diyos sa kaibuturan ng puso natin ay nagbubunga ng mabuting gawa. Kaya ngayon pong gabing ito, siguro ang pagdarasal po natin bago tayo matulog, ano na nga ba ang aking iniipon sa aking paglalakbay dito sa mundo? Kaya't marami pong mga tanong, 10 mga daliri. Ano ang iyong kinahihiligan, addiction? Ano ang iyong mga pinagkakaabalahan na hindi nauugnay sa Diyos? Ano yung mga bagay na aligaga ka sa mga bagay na walang kahulugan at walang kabuluhan? Ano yung mga bagay na sinasaksak sa isip natin na siyang nakapagpapalayo sa Diyos? Ano yung mga bagay na kung saan ang ating tutok ay ang ating pangsarili? Hindi natin nakikita ang Diyos sapagkat ang sarili lamang natin ang tinatawag pong self-centered. Ako, me. Kaya pag nararamdaman yung ikaw lang, ako, me. Huwag kayong maging kambing, me, ako na lang at ako na lang. Tapos, ang isa sa pinakamahalaga, huwag po kayong mahalina at maakit sa mga kumikinang sa mundong ito. Ililigaw po kayo niyan. Hindi po tunay na liwanag yan. Kahit sinasabi po sa ating ebanghelyo ngayon, sabi, kaya to ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman. Tandaan po ang mga bagay na nahihilig sa mga material na bagay ay hindi nakapagbibigay ng tunay na liwanag sa ating buhay. Ililigaw tayo niyan. Ilalayo tayo niyan. Kaya't natong reminder po ito sa atin, mamayang gabi, dasalin niyo yan. 10 mga daliri, recognize ano yung mga nagiging inyong mga hadlang sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Higit sa lahat, ang liit ng hinlalaki, no? Pero kapag sinabi natin na ipapasok natin to sa tenga, sa ilong, kung saan natin na isaksak po natin sa puso natin ang pag-ibig ng Diyos, ang binhi ng pag-ibig ng Diyos na siyang dadaloy sa kaibuturan ng ating buhay, kaibuturan ng ating puso, at upang makilala po ang Diyos ay buhay sa iyo.